Magpapakain tayo ng kupramil sa ating mga alaga. Yung mga bago nating baka dito, malakas silang kumain ng kupramil. Naluan lang natin ng konting flakes. Ito yung isa na si Jinggoy. Dati ayaw niyang kumain. Si Limer, inadjust natin yung pagkain niya. Tabain natin siya. Pag ayaw niyang kumasa, di palakilan natin siya. Yung isa dito, siya po yung hindi kumain, pero ngayon naka-adjust na siya. At napapansin po namin sa kanyang katawan, mukhang unti-unti na siyang tumaba. Noong una, nalibago lang siya sa aking area dito. Wala siyang ganun kumain ng kupramil at saka feeds. Malapit na mga boss. Sinimot ni Limer yung kupramil niya. Lumabas po yung ari ni Limer, mga kaprobinsya. Try natin, baka maglandi si Marimar. Subukan natin na pakasan ni Limer. Pero pag ayaw ni Limer, yung gwapo nating baka, pwede naman yung gamitin. Wala na. Bitas. Ayaw niya sa maraming tubig. Gusto niya puro kuwan lang. Puro kupramil. Antayan lang natin kasi pag nabusog na siya, suwagin na yung palangganan natin. Sungayon niya hanggang mayabo yung kanyang kupramil. Siya na lang yung natira dito sa ating 3 baka na nabili galing sa Dulul Bako. Mukhang kailangan naman siyang palitan ng busal. In-adjust pa namin yan sa mga nakarang araw, pero ngayon mukhang masikip na naman. Ganado si Bitas kumain, no? Basta makuha natin yung timplada sa ating mga alaga, siya wala siyang hilig pag maraming tubig.
Kaya rin sa luto. Kaya nasama na yan. Lutuan na ano, yung nalay doon lang, kung awas-awasin na. Silip ako sa katawan ni Bitas, hindi masyadong madumi. Hindi katulad sa mga puti ating baka. Para siyang pugi dati ba? Ayaw niya mo paligo. Nung naibinda natin yung ating dalawang baka mga kaprobinsya, may mga nag-comment po na lugi daw tayo kasi mura lang yung binta natin. Dapat daw, nasa mga 150,000 yung binta natin kay Pugi. Pero bala ko po na sa sunod natin binta, kung sakaling malaki na yung ibinta natin, hindi natin ibinta sa mata-mata lang. Ipatimbang natin para walang sisihan ba. Kung magkano yung per kilo sa baka, so yun po ang abutin. Para malalaman natin kung mura ba o hindi yung pagbinta natin sa ating mga baka. Kasi yung pagbinta natin, estimate lang, pamata lang, sabi kaya pa. Kaya sa sunod na magbinta tayo, ipatimbang natin. Itong si Bitas, kung sakaling ibinta natin sila, kung sakaling malaki na sila, ipakilo natin para walang sisihan. Pero si Pugi po, sa tingin namin, nasa mga 800 kilos lang. 800 kilos lang si Pugi. Tapos dito sa amin, medyo mura lang yung baka, yung per kilo. Nasa mga 150 to 160. Sa ngayon siguro, dati po umabot ng 170 per kilo. Pero ngayon nung nakapunta tayo sa stockyard, nasa mga 150 to 155. Depende siguro sa klase ng baka. Katulad din ng baboy ba na may mga brackets sila. Para hindi nila tayo masisi kung mura lang ba yung benta natin. Si Pugi po, yung kapital natin nasa mga 40,000, tapos naibenta natin sa halaga na 120. Tapos si Kungkong, yung kapital natin dati kay Kungkong, nasa 38,000 kasama yung pamasahe. At naibinta natin si Kungkong sa halaga na 85,000. Kung mura man siguro si Pugi, pero doon tayo bumawi kay Kungkong. Kasi yung kasama ni Kungkong na si Dulol dati, naibinta lang natin sa halaga na 66,000. Maraming nagsabi na pag magbinta tayo ng baka, mura lang, tapos pag bumili, mahal. Ganon talaga, basta bumili tayo ng baka ng mga magandang klase, tapos pang alagain, hindi nakabase sa laki,
doon nakabase sa ganda ng kanyang katawan. Kaya tayo dito, magpaparami tayo ng mga babaeng baka para magbinta lang tayo ng mga pang-alagain. Yun po ang gagawin natin. Yung mga puting baka, kailangan na paliguan sila araw-araw para maging malinis yung katawan nila. Hindi katulad pag mga pula, mga red Brahma, para hindi kumapit yung mga dumi ba. May nakita ako sa FB kagabi, red Brahma na babae na pagaganda. Babae yung paramihin natin dito para makaganti. Tayo naman yung magbinta ng mga bagong walay na baka kahit nasa mga kuan lang 40 up, depende sa klase. Ngayon po may siyam tayo na babaeng baka, pero dalawa lang yung pamalakasan natin na baka dyan. Balak po na dagdagan yan. Daghan dog? Daghan? Si Lemer, oh. Lemer. Palamigan natin yung katawan niya. Hindi siya natakot sa tubig, oh. Hindi katulad nung una na takot siya sa tubig. Nung pinalabas natin siya, pumayat siya ng konti. Tapos matamlay siya sa labas. Kaya binalik natin siya dito sa kulungan. Yung mga baka natin doon na mga gwapo, makakasalang sila kung hindi available yung technician, kung sakaling may maglandi sa ating baka dito. Kasi balak ko po na ipaiay lahat yung mga baka natin na babae. Napakaganda yung resulta. Yung mga baka doon sa dulol bakong na makita natin, mga anak po sila ng iay. Mga iay yung tatay. Kasi yung magkita natin sa FB na mga magandang klase din dito sa amin, kadalasan po EI, mga upgraded. Yan po ang ating gagawin sa sunod na mga panahon kung sakaling maglandi ulit yung ating mga baka dito na babae. Sa ngayon po, pag mag-success tayo sa ating mga baka dito na babae, medyo marami pong mga baka na madagdag. Pag mag-success yung mga baka natin, pag mga anak silang lahat, hindi na po natin sila kayang alagaan. So sa mga panahon na yan, yan na po ang time na magbinta tayo ng mga maliliit na baka, mga pang-alagain. Tayo naman yung mag-post sa FB. Kapagkadali lang naman. Abangan nyo lang po sa mga mahilig sa baka dyan. Pwede nyo po akong i-follow sa FB page para doon tayo mag-usap, doon tayo mag-transact. Kung may mga katanungan kayo, kung sakaling mag-post tayo ng baka. Pero sa ngayon, wala pang nanganak. Si Basya pa yung una nanganak dyan. At hindi muna natin ibinta si Rigor.
Kasi isa siya sa mga alaala ni Pogi dito. Sunod na. Pero si Rigor upgraded lang. Pag kayo po ay may mga alagang baka, tapos marami kayong napier, pwede namang hindi bigyan natin ng feeds yung mga baka natin. Basta unlimited lang sila sa pagkain. Pero dito sa amin, nagpapakain tayo ng feeds at saka copramil. Kasi hindi po unlimited yung pagkain nila, yung mga napier. Budget lang. Tumaba pa rin yung baka basta maraming pagkain. Kasi yung mga kumpare natin na nag-alaga ng baka doon sa bundok, hindi sila nagpapakain ng feeds or tahop or copramil. Puro kuan lang, napier saka damo. Pero tumaba naman yung mga baka nila doon. Basta malakas lang kumain. Mahaba yung kanyang buntot. Kaya napakadumi ng kanyang katawan. Yung gwapo nating baka. Sana po mapataba natin siya at mapalaki. Marami po nagsabi na mas malaki pa daw to kay Pogi kung sakaling magkaedad to. Magpaligo lang siya. Mukhang sanay sa paliguan. Jinggoy. Si Jinggoy po yung pinagbilhan natin. So para ma-recognize namin agad yung baka namin, Jinggoy yung pangalan. Jinggoy. To gwapo lang ang tawag namin dito. Parang si Pogi ba? Jinggoy, Lemer, Kinkin at Sibitas. Ito po napakabilis yung alibyo sa kanyang katawan mga kaprobinsya. Napapansin namin na may improvement agad. Yan, mukhang dito tayo kikita. Kasi tatabain natin sila. Tapos mukhang siya yung una na rin maibinta kung sakaling lumaki ito. Kasi naandyan si Rigor. Si Rigor yung ilagay natin dito kung sakaling tumaba to, or sa tingin natin na may ginansya na tayo, ibinta natin siya. Tapos si Rigor yung ilagay natin dito. Ito, kailangan to na patagalin ng mga ilang taon, mga 2 taon siguro yung pinakamatagal. Depende lang sa sitwasyon natin dito. Si Rambo, yung napier niya nilagyan na copramil para maka-keep siya sa copramil at papataba natin siya. Sa ngayon po, hindi namin siya pahilain ng karusa ngayon para makarelax si Palo lang. At balak ko po na mahiram ng kalabaw. Manghiram kami sa kalabaw ni Bullpasser. Kaya yung gawin nating backup ni Palo sa paghila ng karusa. At si Rambo magpahinga muna. Pero sanay naman siya maghila ng karusa. Palo, itim na itim yung kulay. Nanumbalik na ang kanyang kulay na kulay itim. Pakainin din natin ng copramil si Rambo.
Kaon. Pag mga anak si Jill, makikita natin yung lahi ni Palo kung magandang klase ba. Sana magmana lang sa kanya. Si Jill mukhang next month siguro yan mga anak. Simula nang lumaki yung ari niya. Ang hubag na ba. Tapos malaki yung didi. Halatang halata na may gatas na yung didi ni Jill. Basta palagi lang busog yung alaga natin. Kahit pagod pa yan sa trabaho, hindi yan mamayat. Umaga at kahapon yung pagbigay namin kay Palo ng kupramil at saka feed. Kasi siya yung tagahila ng kumpay. Mga feeds na galing doon sa ating sasakyan. Siya yung tagahakot. Inubos na ni Palo yung kanyang kupramil. Yung katawan niya. Hop, wah. Ayaw. Busog na siya. Wah. Yung aming pan dito mga kaprobinsya, oh. Tinanggalan naman namin ng tubig para makuha namin yung mga koi. At nailipat natin doon sa kabilang pan, sa ating concrete pan. Kasi napapansin po namin dito na wala kaming nakikita ng mga fingerlings ng tilapia. At yung koi malakas yan kumain ng mga fingerlings. Malakas sila kumain ng similya ng tilapia. Gipish. Saan na daw? Gipish. Gipish? May crayfish mga kaprobinsya, oh. Wala na gagi dyan? Oh, wala na pasupe. Yan, crayfish. Pakamoto na nito. Rainbow. Nung dagan sa? Ikan yung sapa. Sapa yun ang ikan. Malaki yung crayfish, oh. Inighaw as ane. Atos punong nato iyabo. Para na yung mga kuan. Ang laki sa crayfish mga kaprobinsya. Nung inakala namin noon na wala na. Kita na mo? Kat si ari na yan. Sama na ari kaniya ako lang tapo. Ato? Wala mo. Ayun lang ba ito mga di rin siya maagi di ay? Di siya maagi. Mano-mano na isandok ano ron? Udah kok ito sang kuy ane. Jute ke kuansa similya. Jute ka. Di ana maragka. Kusubong muka on ang kuan god. Kuy og similya. Di age tubig. Subdan. Kaya din siya ako ng mga agi na po do. Sakto lang di adyo kay wa na matay ka supply ko spikas. Taong ka kuso do. Ay kaya na atong gito no ang burot. Daw yo 5 kabali daw bo. Maraming crayfish, oh. Malalaman natin yung mamaya. Abangan nyo po sa sunod naming mga video kung marami ba tayong crayfish dito na makita. Kailangan pang tagalin yung tubig. Yan.
yung ibang crayfish lumipat dito sa kabila. Kasi may butas ilalim. Doon sila dumaan. Pati yung mga kuan, ibang tilapia lumipat dito sa ating hito. Pero yung hito hindi naman sila kumain ng kuan. Tilapia, mukhang hindi lang mahabol ba. Mabilis yung tilapia. Yung koy ang ating pakainin. Dahan lang, mabasa tayo. Sana na yung mga isda natin. Naaliw lang po ako mga kaprobinsya. Kaaliw lang yung mga isda natin. Hindi pa po sila mailap. Na-hand feed po natin sila. Nakasibo tayo ng kuryente dito sa ating koy. Hindi na po tayo gumamit ng submersible pump. Hindi na po tayo gumamit ng aerator. Flowing lang yung tubig natin. Kaya kahit hindi tayo gumamit ng submersible pump or aerator, masigla pa rin yung ating mga alagang isda. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin, bihon na may halong manok. Manok yun sa? Yan, nagalay. May natira pang pabo. Yung mga paa. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Wak. Wak. Ano yun ito? Gataklo. Ibali mo po sa dito suga. Ano daw? Ano ko Nabali dito. Ay, galing ko na ito. Ako yung dagay ilinit. Pagkatumang nas... Dong! Yung alaga dong, na po dong. Gabi, ito kita ka? Lutuan, yung paninjo, yung gabi na ako sa kafa.
Sasagtod bus o galay dong. Bay-bay mo din na wangin kayo. Sagot ka na ako. Pero pulo pa sa ako. Ikaw ay katilada dong. Ako rin ikaw lang isa ka. Lunero. Wag isa na nga. Okay? Isa ka. Wag. Oo, check. Magbinal-binal na yung wangin kayo. Kel dong. Kanang lahat. Kaon dong. Kaya narabay gayon nga. Dili pa video ko mga unti maulaw. Kung kaya ka kaon. Ha? Maulaw ka mo kaon. Linggo. Lima na magkatawid na magkinaon ng gaya video. Yan. Karoon pa din maulaw na. Kasi nang ulaw nila. Bakol nga. O ulaw na sila. May hiya daw yung mga kasama ko na dumagdag ng pagkain kasi may kamera. May hiya pag busog na. Wak! Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Alex Tumula. Shoutout kay Jubert Artatis from San Carlos City, Pangasinan. Shoutout Prisoner of the Highway. Shoutout kay Nato Mendoza from Winnipeg, Manitoba, Canada. Shoutout nila Dexter Kitoy, Idna Kitoy from Valencia. Shoutout kay Vic Vic from Alcobar, Saudi Arabia. Shoutout kay John Ocampo from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Ramon Remigio. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.